Dumarating ang mga kahinaan, pero sa tulong ng Panginoon tayo pinalalakas. Maraming takot, maraming pangamba, no? Sanlibutan ito. Pero yan ay bahagi lamang ng ating buhay dito sa sanlibutan. Sapagkat alam natin, mayroong tayong kaaway na pagdating sa pananampalataya, gustong sirain ang ating pananampalataya. Gustong pahinain ang ating pananampalataya. Natural yan, sapagkat yun naman ang talagang nais ng kalaban, no? Ng Diyos. Ngunit hindi tayo iniiwan ng Diyos na walang sandata. Binibigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya para malabanan ang lahat ng mga darating na tukso, mga pagsubok sa buhay, ang ipanlalaban natin, ang ating pananampalataya. Di ba sabi nga sa banal na kasulatan, labanan ninyo siyang matatag ng iyong pananampalataya. Kaya laging ang pananampalataya ang ating panlaban sa lahat ng darating na mga pagsubok sa ating buhay. Tulad din halimbawa, noong si David, di ba ang kalaban niya si Goliath? Ayaw nga siyang palabanin ni Haring Saul dahil isang musmus na binatilyo lang si David, maliit. Yung mga kapatid niya malalaki, nakahanay doon sa mga sundalo, pero hindi makalabang kay Goliath. Walang ni isang maglakas loob para labanan si Goliath dahil ito isang higante. Pero si David na maliit pa lang, binatilyo pa lang, nandoon yung kanyang lakas ng loob. Ano ang kanyang sandata? Nakpatay ba niya si Goliath dahil doon sa tabak? Napatay ba niya si Goliath dahil lang doon sa may pamigkis niya, yung parang sa panahon natin kasi tirador Doon naman, yung iwawasiwas na ganun yun, saka ibabalibag yung bato. Dahil lang ba doon? Dahil ba sa lakas ni David, kaya niya napatay si Goliath? Hindi. Ano ang ipinanlaban niya? Yung kanyang pananampalataya. Sapagkat alam niyang kasama niya ang Diyos. Alam niyang tutulungan siya ng Diyos sa kabila na higante yung kanyang kalaban, pero alam niyang ang Diyos ay nasa kanya at bibigyan siya ng kaalaman kung papaano niya magagapi, matatalo ang kalaban niyang si Goliath. So yun yan nangyari. Hindi sa kanyang lakas, hindi sa laki ng kanyang katawan, hindi sa laki ng kanyang height, natalo niya si Goliath, kundi sa laki ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Nanalangin siya, ibigay mo sa akin, Panginoon, ang mayabang, ang hambog na ito, sapagkat hinahamak ni Goliath ang bansang Israel. Hinahamak ni Goliath pati ang Diyos ng Israel. Kaya nandoon, yung pinakamabisang panlaban ni David, yung pananampalataya sa Diyos, kaya nagapi niya. Ni hindi siya nagalusan, ni hindi siya napagod sa pakikipaglaban. Isang wasiwas lang, patay si Goliath. At mismong tabak ni Goliath, ang siyang ipinamputol niya ng ulo. Diba? Ganun ang pananampalataya ni David. Ngayon, sino nga ba yung lalabanan nating matatag? Sapagkat ang sabi, lumabang matatag sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino yung lalabanan nating matatag sa pamamagitan ng ating pananampalataya? Unang-una, ang dyablo. Ano ang sabi? Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leyong umuungal ay gumagala na mahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. So, ang pangunahing kalaban natin bilang mananampalataya ay ang dyablo. Ang dyablo, hindi natutulog yan.
Nagmamadali yan. Kasi alam niya, sabi nga sa banal na kasulatan, alam niya kasing kakaunting oras na lang, mayroon siya na nalalabi. Kaya nag-aapura siya, kaya siya ay naninila. Sabi nga sa banal na kasulatan, sino kanya sisilain? Yung mga hirang ng Diyos. Kung baga maaari wika, ay masila niya pati ang mga hirang ng Diyos. Pero kung nasa atin, yung tibay ng pananampalataya, no? Kung lalabanan natin ng matatag sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi tayo masisila ng dyablo. Parang magnanakaw. Okay, pasip. Ngayon, parang hindi na yata applicable na sabihin ang magnanakaw pagka alam ng may bahay na siya'y nanakawan, babantayan niya, hindi siya matutulog. Di ba? Kasi darating ang magnanakaw kapag katulog na yung kanyang papasukan na bahay. Pero ngayon, iba na Kaya tulog ka o gising ka, harap-harapan, nanakawan ka So, ganun din ang dyablo Walang oras, kay gising ka, tulog ka, talagang nanaisin niya na ikaw ay tuksuhin. Ano ang pinakamalawak na pinatutukso ngayon ng dyablo? Sa panahon natin, social media. Diyan. Malakas ang panukso ng dyablo. Pagdating sa mga social media, sa internet, kung ano-ano ang mababasa mo diyan, kung ano-ano ang mapapanood mo diyan, nagiging panukso. Meron pang gambling, di ba? Na mahihikayat, maraming taong naubos ang kabuhayan, nagkasangla-sangla, nagkabaon-baon sa utang dahil sa online gambling. Nasa internet yan. Nasa bahay ka lang, pero di mo na alam, nananakawan ka na ng financially. No? Di lalo na sa pananampalataya. Ano ang pinakamalawak na ginagawa ng dyablo na pansila niya? Sa relihiyon. Diba? Pagka mali ang pagkakilala ng tao na ipinakikilala ng mga nagtuturo, milyon-milyon, lalo na kung isang napakalaking grupo ng relihiyon, maling pananampalataya, milyon kaagad ang napahamak. Diba? Kaya number 1, relihiyon ang siyang pinupuntirya ng dyablo na mabisang panukso, pandaya sa tao. Ang dadayain, ang paniniwala, ang pananampalataya ng tao. Ganyan yung pinapasok ng dyablo. Sino pa yung lalaban ng matatag sa pamamagitan ng ating pananampalataya? Mga maling ministro at maling aral. Sa 2 Korinto 11:15, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kaya, hindi lahat ng nagsasalita tungkol sa Diyos, hindi lahat ng may hawak ng Bible, ay sa Diyos. Sapagkat mismo, ang sabi ni Apostol Pablo, maraming ministro na nagpapakunwaring ministro ng katwiran. May nagtuturo, ang sabi nga ni Apostol Pablo, kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang bumaba, anghel pa ang bumaba, kahit daw may anghel na bumaba mula sa langit at mangaral ng ibang ebanghelyo ay matakwil. So, yung ebanghelyo din ang gagamitin. Di ba? Yung salita rin ng Diyos. Ang Biblia din ang gagamitin ng taong maninila. Nung mga maling ministro, mapagkunwaring ministro ng katwiran, pero ang katotohanan, ministro pala ng kadiliman. So, may mga mukhang tupa, pero ang loob wika noon, lobong maninila. Kala mong maamong-maamo, pero merong ibang pakay para ikaw ay silain. At parang
Sapagkat ang sabi niyan, maling ministro, maling aral, ano? Maling ministro. Fake, kumbaga. Kung titingnan din natin, iba ngayon, ito lang kagabi yata o kamakalawa ng gabi, panood ko sa balita, kung ilang daang libong dolyar na fake ang siyang nasabat, nahuli. No? Napakalaking halaga, hindi lang peso ngayon ang dinadaya. Merong nahuli ngayon, fake na dollars ang nahuli. Na milyon ang halaga sa pera natin. Kung titingnan mo, parang totoo. Di ba? Kung lalo kung wala kang alam dun sa papel, hindi mo naman alam yung kabisado, yung pagtingin ng fake o talagang totoo, madadaya ka. Di ba? Maraming madadaya. Ganun din naman pagdating sa pananampalataya. Alam mo totoo, bakit? Bible din ang gamit eh. Di ba? Anong katwiran ng iba? Di ba? Sabi, pare-pares naman tayo ng Diyos na tinatawagan eh. Isa lang naman Diyos na tinatawagan natin eh. Kaya okay lang kahit maging freelancer ako. Pagka may nag-imbita sa akin, okay lang, punta ako doon. Pag may nag-imbita ulit, okay lang, punta ako doon. Kahit saan siya, pwede. Kasi ano ang paniniwala? Iisa lang naman daw yung Diyos na ating tinatawagan. Di ba isang uri yun na pandaraya ng dyablo? Hindi eh. Pagka nakilala niya yung tunay na katotohanan, yung katwiran ng Diyos, hindi isang Diyos lamang ang kinikilala ng lahat. Diba sabi sa banal na kasulatan, maraming Diyos. Alin yung mga maraming Diyos na yun? Merong isang tanging tunay na Diyos, pero maraming Diyos sa sanlibutan ito. Alin yun? Yung mga Diyos-Diyosan. So iba-iba. Diba? Tulad nung binasa kanina. 14:1, gantos, di ba? Sino yung dapat lang sampalatayanan? Yung ama at yung anak. Sila yung dapat na sambahin. Hindi yung ibang Diyos na likha lamang ng kaisipan ng tao o maging ng kalikasan na ang Diyos ang may gawa. So, ano naman yung dapat nating gawin upang makalaban sa dyablo at sa mga kampo niya? Mangagpuyat at magsipanalangin. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. So yung panalangin, ang siyang nagbibigay lakas loob sa bawat isa sa atin para malabanan ang tukso. Ang, gaya na sabi sa banal na kasulatan din, ang espiritu, ang nag-iibig, datapwat mahina ang laman. Diba? Tayo may kanya-kanyang kahinaan eh. Meron tayong gusto kuminsan, gusto ng loob natin, ng kalooban natin, ng espiritong nakatira sa atin, pero kuminsan, nadadaig tayo dahil mahina yung ating laman. Diba? Mismo ang Panginoong Jesucristo may sabi, magsipanalangin kayo. Kasi, yung espiritu ka nag-ibig, datapat mahina ang laman. Kaya, espiritu vs laman, ano ang susundin mo? Yung espiritu na nagbibigay buhay, yung espiritu na puspos ng pag-ibig, o yung laman na ang sabi sa banal na kasulatan, yung mga masasamang bagay na gawa ng tao dito sa sanlibutan, mga gawa ng laman. So ang gagawin natin, yung nais nung espiritong nananahan sa bawat isa sa atin, sapagkat tayo'y tahanan ng Diyos. Ang espiritu ay masigasig sa paggawa ng tama. Siya ang may ibig. Ngunit yung katawan o laman, limitado at madaling mahulog sa tukso. Kaya, hindi sapat yung gusto natin yung mabuti, kailangan din natin na disiplinahin natin yung ating sarili at magagawa natin yan. Hindi tayo madadaig sa pamamagitan wika ng panalangin. Mangagpuyat at magsipanalangin. Di ba dyan nadaya, dyan na yung binigay na halimbawa ng Panginoong Jesucristo sa talinghaga niya? Yung 10 dalaga, yung 5, hindi handa. Kulang ng langis yung kanilang ilawan.
Kumbaga, sa pananampalataya, mahina yung kanilang pananampalataya. Tapos, sa paghihintay dun sa kasintahan, nangatulog pa. Pagdating ng kasintahan na kanilang hinihintay, wala na, malamlam na yung kanilang ilaw. Kulang na ng langis. Humihingi sila dun sa 5. Hindi pwede kasi kukulangin din kami. Bumili muna kayo dun sa labas, baka meron. Bumili sila, pagdating nila, sarado na, pinid na ang pinto. So pinakikita lang, meron 5 na hindi naging handa, hindi matibay, matatag yung kanilang pananampalataya. Kinakailangan, laging handa. Diba? Para anumang oras dumating ang ating Panginoong Kristo, nakahanda tayo. Parang sa isang halimbawa sa gwardiya, no? Kalimitan, lalo na pagka night shift, di ba? Kung hapon na yung kanyang katawan sa buong maghapon, tapos panggabi pa siya, makakaidlip at makakaidlip yan eh. Makakatulog yan eh. So doon ngayon pupuntiryahin ng magnanakaw. Pag oras na naidlip ang gwardiya, diyan pupunta ang magnanakaw. Pag nakatulog yan, magnanakaw na yan. Yung mga magnanakaw. So ganun din sa atin sa pagdating sa pananampalataya. Kapag ka nakita ng dyablo yung ating mga kahinaan at hindi natin dinagdagan ng pananampalataya, diyan tayo tutuksohin ng dyablo. Kaya sabi nga, dapat daw mga puyat at magsipanalangin. Sabihin, lagi tayong handa, no? Para hindi tayo madaya. Ganito rin yung spiritual na buhay. Ang ating espiritu ay gustong gumawa ng tama, pero kapag mahina yung ating katawan, hindi nagbabantay sa panalangin, madaling madala sa tukso. Ano ba yung pahayag ng banal na kasulatan tungkol sa pananampalataya? Kasi ang sabi nga, labanang ninyong matatag, lumabang matatag sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Alam naman natin, pananampalataya, ano? Patutunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya, yung pananampalataya ay buong pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita yung sagot. Hindi ito basta paniniwala lamang, no? Kundi pananampalataya, pananalig na may kasamang pagsunod. Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Panatag tayo sa kabila ng mga kaguluhan sa sanlibutan. Kabi-kabila ang giyera, no? Sabay-sabay ang mga iba't ibang nangyayari sa sanlibutan. Maging yung ating panahon, yung klima ngayon, di ba? Napansin nyo, ibang klima ngayon. Kaya pares kaming may ubot sipon ni Kuya Junior eh. Medyo may kahirapang magsalita. Yung klima iba yung panahon. Talaga, naiiba yung panahon. Pero, panatag tayo na tayo'y tutulungan ng Panginoon anuman ang dumating sa sanlibutang ito. Panatag tayo sapagkat nasa atin yung pananampalataya at bagamat hindi pa natin nakikita yung tunay na buhay na sinasabi, yung buhay na walang hanggan, nananampalataya tayo na mayroon nun at tatanggapin natin yon sapagkat tayo'y mga lingkod ng Panginoon. Yun yung pananampalataya. Parang si Noe, di ba? Nung utusan siya ng Panginoon na gumawa ng daong, wala pa namang ulan. Pero bakit siya sumunod? Wala siyang nakikitang bagyo. Pero bakit siya sumunod? Sapagkat nandoon sa kanya yung pananampalataya. Hindi pa niya nakikita na sa kalikasan, yung darating na malaking unos, malaking bagyo na aapawan ng mundo ng tubig, ginawa niya yung inuutos sa kanya ng Panginoon sapagkat alam niya na totoo ang sinasabi sa kanya ng Panginoon. Kaya maging sa ating ding mga
pang-araw-araw na pamumuhay, kung halimbawa humihiling tayo sa Panginoon, bakit katagal? Bakit wala pa? Hindi ganun eh. Kundi, nananampalataya tayo, hindi man natin nakamit pa ngayon, maaring sa mga darating na araw, ipagkakaloob ng Panginoon. Maaring hindi yung mismong bagay na hinihingi natin ang siyang ipagkaloob ng Diyos, kundi kumisan mas higit pa doon ang ipagkakaloob ng Panginoon. Ganun yung pananampalataya. Hindi mo nakikita yung isang bagay, pero nananampalataya ka na darating yung panahon na yon. Ano pa yung kahalagahan sa atin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay kalasag. Yan. Sa Efeso 6:16, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat nagniningas na suligi ng masama. Kaya yung pananampalataya, hindi lang basta paniniwala. Ito isang aktibong proteksyon laban sa tukso, sa paninira ng kaaway. Yung nagniningas na suligi ng masama, yun yung tumutukoy sa lahat ng uri ng tukso ng dyablo. Kasinungalingan, spiritual na pag-atake ng kalaban na dyablo. Ang kalasag ng pananampalataya ang humaharang, no? At pumuprotekta sa puso at isip ng mananampalataya. Kapag matatag ang pananampalataya, hindi madaling madala ng kasamaan at nananatiling matibay sa gitna ng pagsubok. Kaya makita natin yung kalasag, panangga. Di ba? Pangdepensa mo yan eh. Para may dumating man na kalaban, kung may kalaban ko nga sa panahon na yon, di ba? Yung uso doon, yung tabak, laban sa tabak. Meron silang shield din. So, yun yung ipinapanangga nila. Parang sa ulan, kapag ka umuulan, yung bang payong, kaya niyang pigilan yung ulan? Hindi kayang pigilan ng payong yung ulan. Pero saan mo gagamitin yung payong? Para hindi ka mabasa ng ulan. Ganon din yung kalasag. Hindi natin mahihinto yung panunukso ng dyablo. Di ba? Hindi natin mahihinto yan. Patuloy at patuloy na manunukso ang dyablo, mandadaya ang dyablo, tutuksuhin tayo, pero hindi siya mawawala. Ang kakayahan lang natin, meron tayong kalasag para ma-depensahan natin yung ating pananampalataya para hindi tayo matukso. Di ba? Ganun yung halimbawa ng kalasag. Talagang yung shield of faith na yon, ipananangga natin sa lahat ng mga problema, no? Mga dumarating na mga pagsubok sa ating buhay, yun ang ating kalasag, panangga. Yan. Hindi ba? Tulad niya, nasabi ko kanina, si David, nung lumabang kay Goliath, pananampalataya niya ang pinanlaban niya. No? So sa spiritual, hindi yung sa physical, nalakas lang niya. Kaya niya natalo si Goliath. Kaya, kinakailangan, nandoon yung pananampalataya. Sabi nga faith on, fear off. Wala kang takot. Pero naka-on, laging nasa iyo yung tibay ng pananampalataya. Ano pa ang maaari nating ipanlaban sa dyablo? Kasi makita natin, di ba yung armor of God? Saan magsisimula yan? Helmet of salvation, breastplate of faith, no? Belt of truth, feet of peace. Tapos yan nga, yung shield of faith, saka yung huli, yung sword of the Spirit. Diba? Yun yung kabuong kagayakan ng
Diyos para malabanan ang dyablo. Ano pa ang sabi? Efeso 6:17, ang salita ng Diyos ay tabak ng Espiritu. Magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So una, yung turbante, yun yung protection natin sa ulo. Para hindi tayo madaya ng iba't ibang uri ng aral ng sanlibutan. Hindi madaya ang iyong isip, ang iyong utak. Protection niya para hindi matukso ng dyablo. Mapanatiling malinaw yung isip natin pagdating sa pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Kaya sa spiritual na buhay, ang kaligtasan ay nagbibigay katiyakan at kapanatagan sa puso. Ano naman yung tabak ng Espiritu? Ang sabi, tabak ng Espiritu, yun yung salita ng Diyos. No? Yung tabak, ito ay mabisang sandata laban sa kasamaan ng tukso at tukso. Sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng lakas at gabay sa lahat ng hamon ng ating buhay. Ang salita wika ng Diyos ay buhay at mabisa. Binasa kanina sa Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinman tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Papansinin natin, hindi sapat din yung depensa ka lang ng depensa. Kasi binanggit natin kanina, helmet of faith. Di ba? Pandepensa din yan eh. Yung shield of faith. Yung breastplate. Baga sa sundalo, merong bulletproof. Di ba? Pagka binaril ka sa dibdib, hindi ka tatablan. Yun yung breastplate. So, puro pandepensa. Pero kailangan din natin ng pang-opensa. Alin pang-opensa natin? Yung salita ng Diyos. Sword of the Spirit. Doble yan. Pwede mong pandepensa, pwedeng pang-opensa. Diba? Pagka inundayan ka ng tabak, pwede mong pang-depensa yon. Salagin. Yung tabak na yon, sanggahin mo. Pwede mo rin siyang pang-opensa, panlaban. Kaya hindi pa pwedeng puro ka lang depensa, paano kung malakas yung kalaban mo? Tulad ni Goliath, malaki yun, higante yun. Kung ano lang ang dala mo? Kalasag lang, no? Shield lang. Ang dala mo. Hinambalos ka na ng hinambalos. Sa lakas nun, tutumba ka. Diba? Kinakailangan, may panlabang ka rin. Masingitan mo rin siya noong patalim o noong sword of the Spirit. Di ba ganyan din ang ginamit ng Panginoong Kristo? Noong siya'y dayain, tinutukso ng dyablo. Kung anak ka nga ng Diyos, itong batong ito, gawin mo nga tinapay. Ano ang sabi niya? Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Diba? Opensa niya yon. Yung salita ng Diyos ang kanyang ipinanlaban. Yung akin lahat yung kaharian na yan, kayamanan yan, ibibigay ko sa iyo yan. Magpatihulog ka lang o sambahin mo lang ako. Sambahin mo lang ako, bibigay ko sa iyo lahat yan. Nasusulat ang sabi ng Panginoon Kristo. Sa Diyos ka lamang dapat sumamba. Diba? Makita natin yung opensa ng ating Panginoong Kristo. Ang gamit niya, salita ng Diyos, para labanan ang dyablo. Kaya siya doon sa 3 panunukso na yan, pinakita pa sa kanya, dila sa tulok-tok ng mataas na templo, magpatihulog ka dyan, aalalayan kawi ka ng anghel, magpapadala ang Diyos ng anghel para ikaw ay alalayan sa luhin. Diba?
pero hindi siya napadaya. Gamit niya yung salita ng Diyos para labanan ang dyablo. Kaya yung sword of the Spirit, yun yung salita ng Diyos na ipanlalaban natin. Kung paano ang Panginoong Kristo ginamit yun, tayo rin. Yung salita ng Diyos. Paano natin madedepensahan yung ating sarili? Kapag kung halimbawa, mayroong mga ngaral sa iyo, may pumunta sa bahay mo, nangaral, sinabing ganito ang kanilang doktrina, ang kanilang pananampalataya, anong ipantatapat mo ron? Yun ding salita ng Diyos. Di ba? Masasabi mong, ay mali yung pagkaunawa nyo dyan. Ganito ang sinasabi tungkol sa banal na kasulatan. O di na ipanlaban mo, nagamit mo yung salita ng Diyos para hindi ka madaya ng maling aral ng sanlibutan ito. Kaya napakahalaga nun na meron tayong pang-upensa rin sa dyablo. Kaya anong klaseng pananampalataya ang dapat makita sa atin? Pananampalatayang walang alinlangan. Mateo 14:30-31, datapot pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya. At nang siya'y malulubog ay sumigaw at na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Kailangan daw, pananampalatayang walang alinlangan. Bakit lumubog si Pedro sa tubig? Dahil ba humihip ang hangin? Dahil ba sa malakas na hangin? Dahil ba doon sa alon? Hindi. Dahil siya'y nag-alinlangan. Humina ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Kristo, kaya unti-unti lumulubog siya. Diba? Kahit matibay na pananampalataya, minsan humihina din. Biro, apostol yun, di ba? Pero kahit kahit gaano kalakas ang pananampalataya mo ng tao, kung minsan, pag dumating sa kanya yung matinding takot, umiral yung pag-aalinlangan, diyan na. Nakakagawa na hindi mabuti, na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag nanghina ka, anong kailangan gawin? Tumawag sa Panginoong Kristo. Tulad ng sinabi ni Pedro, Panginoon, tulungan mo ako. Humawak siya sa kamay ng Panginoong Kristo. Iniangat siya. Ganun din tayo. Pag humihina tayo, dumarating yung kahinaan ng ating pananampalataya, manalangin lang tayo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoong Kristo. Tayo'y hahawakan niya sa ating mga kamay. Diba? Parang yun sa may kanta, yung footprint in the sand, diba? Na hinahanap niya, bakit yun lang yung bakas Dadalaw dalawa silang magkasama. Nung pala, buhat-buhat siya. Diba? Buhat siya ng Panginoon dahil tinutulungan siya sa bigat ng kanyang mga dalahin sa buhay. Sa mga pagsubok, sa mga tukso, nandyan ang Panginoon, inaalalayan siya, buhat-buhat siya, para malagpasan niya, makaya niya yung mga dagok ng buhay. Ganun ang tulong ng Panginoon. Kaya talagang ngayon, sa panahon ngayon, talagang maraming sumusuko. Diba? Tumitigil, nanghihina. Pag dumating mga pagsubok, yun na nga. Kasi merong pag-aalinlangan. Kaya hindi dapat yung pag-aalinlangan. Maging talagang matibay, malakas yung ating pananampalataya sa Diyos. Biro mo tatlong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila nag-aalinlangan sa Diyos. Bagamat may parusa kapag hindi sumamba doon sa rebultong pinagawa na yon ni Haring Nabucodonosor, tatapon doon sa pugon na may 7 ulit ang init. Pero hindi sila nag-alinlangan. Hindi sila sumamba doon sa Diyos na yon, sa Diyos-Diyosan na ginawa na yon. Ano ang naging sagot nung tatlo? Ang sabi nung tatlo gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Walang alilangan yung tatlo.
Dahil nandoon sa kanila yung tibay ng pananampalataya na ang Diyos ang tutulong sa kanila, magliligtas sila doon sa 7 beses ang init na pugon. Ngayon, ang sabi pa rin nila, kahit na hindi gawin ng Panginoon, kahit hindi sila tulungan ng Panginoon, doon sa apoy na yon, hindi pa rin sila maglilingkod sa Diyos-Diyosan na yon. Diba? Ibig sabihin, kay mabuhay o mamatay sila sa physical, tulungan man sila ng Panginoon sa kamatayang physical, hindi sila susunod na sambahin yung Diyos-Diyosan. Nandoon yung walang nilang pag-aalinlangan na paglingkuran at sambahin ang Panginoon. Ano pa maaari natin gawin upang maging matatag sa ating pananampalataya? Sa Mateo 7:24, 25, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang mataong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Kaya kapag tayo itinayo mo yung buhay mo doon sa Diyos, sinunod natin yung utos ng Diyos, dumating man yung maraming unos, mga pagsubok sa buhay, mananatili tayong matatag sapagkat tayo'y nakatayo sa batong panulok na si Hesukristo. Kaya yung tunay na katatagan ay hindi nakasalalay sa sarili mong plano, kundi sa pundasyong ibinigay ng Diyos. Ang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos ay pundasyon na hindi matitinag sa kahit anong unos. Ang buhay ay nakabase sa salita ng Diyos ay parang bahay sa bato. Matatag, ligtas, at may direksyon sa gitna ng problema. Bato ang pundasyon, matatag sa lahat ng bagyon darating. Di ba? Para ding isang punong kahoy, natandang punong kahoy, na matagal nang nabubuhay, nasa isang malawak na bukirin. Dumating ang malakas na unos, mga bagyo, pero hindi nabuwal yung puno sapagkat malalim yung kanyang ugat. Maaring yung kanyang mga sanga mabali, maaring yung mga dahon na yan malaglag, mawala lahat ng dahon, pero nananatili siyang matatag dahil yung ugat na nasa kanya sa ilalim ng lupa, matibay ang pagkakabit doon sa ilalim ng lupa. Ganyan din tayo eh. Kapag dumarating yung mga bagyo, mga pagsubok sa buhay, no? Ano man yung mga dumating na yan, nananatili pa rin tayong matatag sa ating pananampalataya. Maaring na buwal ka, na pagdating sa negosyo, naubos ang iyong kabuhayan, no? Pero nananatili ka pa rin matatag sa pananampalataya. Parang nangyari kay Job, para madali na nating paliwanag. Di ba kay Job? Nawala ang kanyang mga anak, nangamatay lahat. Nawala yung kanyang mga hayupan, ninakaw, no? Sinamsam ng mga dayo, ng mga tulisan, naubos ang kanyang kabuhayan. Nagkaroon pa siya ng sakit, ng sugat, bukol, mula puyo hanggang talampakan na kinakayod niya ng bao. Ganong kabigat ang nangyari sa kanya. Lahat ng yun, nawala sa kanya. May sakit pa, pero nanatiling matibay, matatag sa kanyang pananampalataya. Kaya ipaghahambing natin kanina, parang punong kahoy, nawala man yung mga dahon, nawala man ang sanga, nananatili yung kanyang pagkapuno, matibay, matatag, dahil matibay yung kanyang ugat na nasa ilalim ng lupa. Ganon ang ginawa ni Job. Matatag siya. Ano man yung dumating sa kanyang buhay, na natili siyang matibay sa Diyos. Hindi nadaya, hindi naigupo, hindi nabuwal, hindi natukso ng dyablo na layuan niya ang Diyos. Di ba ang asawa niya pinalalayo na sa kanya, sabi ng asawa niya, iwan mo na yung Diyos mo. Siguro naaawa na sa kanya eh. Iwan mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Sa habag siguro, dahil kinakayod, araw-araw kinakayod yung kanyang mga sugat. Ano? Pero hindi.
Anong pa nga sagot niya, noong mamatay yung kanyang mga anak, nawalay kanyang kabuhayan, tatanggap ba tayo sa Diyos ng mabuti at hindi tayo tatanggap ng masama? Diba? Purihin ang pangalan ng Panginoon. So nanatili siyang matibay. Kaya kapag nakatayo tayo sa Diyos bilang pundasyon natin, ang anumang bagyo sa buhay na ito ay hindi tayo matitinag. Mananatili tayong matatag at patuloy na magbubunga ng mabuti. Ano pa? Ang dapat natin gawin, manampalataya kahit hindi nakikita. Sa 1:20-29, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yung hindi nakakakita at gayon may nagsisampalataya. Kaya yung tunay na pananampalataya, hindi umaasa doon sa paningin, kundi doon sa pangako ng Diyos. Hindi pa natin nakikita yung buhay na walang hanggan, yung langit, yung luklukan ng Panginoon, pero tayo ay naniniwala na mayroon nito. Natatanggapin natin yon balang araw. Di ba? Parang si Abraham na naniwala doon sa pangako ng Diyos. Punta ka doon maglakbay ka, iwan mo yung lupain ng iyong mga kamag-anak, pumunta ka doon sa lupang pangako. Hindi niya pa alam kung saan yon, pero sumampalataya siya na mayroon noon na ipagkakaloob sa kanya ng Diyos, sa kanyang lahi. Kaya hanggang kailan natin ito gagawin? Na labanang matatag ng ating pananampalataya, ang dyablo, lahat ng kampunya, lahat ng maaaring manira ng ating pananampalataya, magtiis hanggang sa wakas. Mateo 24:13, datapat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya yung pagtitiis, hindi lamang pagpapasensya, ito'y patuloy na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Kahit dumating ang problema, tukso, pag-uusig, hindi sapat yung panandaliang pananampalataya lang. Ang totoong tagumpay ay nakukuha sa pagtataguyod ng pananampalataya sa lahat ng pagkakataon. Kaya dapat talagang manatili tayo doon sa pananampalataya. Ang resulta nun, kaligtasan at biyaya mula sa Diyos. Kaya ang magtiis at nananatiling tapat sa Diyos ay maliligtas, ay bibigyan ng gantimpala, hindi lamang sa espiritual, kundi pati sa kapayapaan ng puso ng bawat isa sa atin. Diba? Parang si Apostol Pablo, noon sila ay nakakulong, payapa pa rin siya, nag-aawitan sila. Sa kabila nung panganib ng kanyang buhay, hindi naging hadlang yun. Yung wikang tanikala, yung maraming mga kabalisahan sa iglesia, hindi naging hadlang sa kanya yon. So kinakailangan talagang magtiis hanggang sa wakas. Parang sa isang marathon. O kaya, ano pa yung tatlo? Yung triathlon. No? Mas mahirap yata yon, di ba? Kasi meron na dong swimming, may biking, saka running. Napakahirap, di ba? Pero lahat naman nung makatatagpos nung gawa na yon, kahit sa marathon, lahat naman nung makakatagpos, panalo. Pero kung sumali sa kapalaruan at huminto ka, wala kang panalo. Pero kahit na ikaw na yung pinakahuli, mabagal ka lang, pero unti-unti natagpos mo hanggang sa huli, nakapunta ka sa finish line, panalo ka. So ganun din, pagdating sa ating pananampalataya. Kinakailangan magtiis tayo hanggang umabot tayo doon sa finish line. Hindi yung mabilis lang sa simula. Meron kasing gano'n, mabilis pagdating sa marathon. Ang bilis. Marathon yun. Mabilis. Pero kinapos na. Kinulang na ng hangin. Hindi na nakapagpatuloy. Huminto na. Hindi na narating yung finish line. Sa ating pananampalataya, ganun din. Baka ngayon, mainit tayo. Pero pagdating sa gitna, unti-unti lumalamig. Hihinto. Aabutan ng Panginoon. Wala ang gantimpala. Di ba? Kasi ang ginagantimpalaan, yung
makaaabot doon sa finish line. Yung makapagtitiis, makapagtatapat na naglilingkod sa Diyos. Kaya, para ding sa isang barko sa gitna ng bagyo, di ba? Pagka ang isang barko nakapinid doon sa isang lugar, ano yung ibinababa doon? Yung angkla, yung bakal na mabigat. Para dumating man yung ihip ng hangin, dumating man yung bagyo, no? Hindi tatangayin yung barko kasi meron siyang angkla, meron siyang angkor. Na yung angkor natin, yun ang pananampalataya. Dumating man ang ihip ng bagyo, malakas na hangin, mga pagsubok sa buhay, nananatiling meron tayong angkla, nakaangkla tayo sa malalim. Kaya hindi tayo papadparin kung saan-saan lang, kundi mananatili tayong matibay sa ating pananampalataya. Gaya ng pagbibigay halimbawa ni Apostol Pablo, di ba? Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na yung aking takbo, iningatan ko yung aking pananampalataya, buhat ngayon, natataan sa akin wika, yung putong na buhay na ipagkakaloob sa akin ng Panginoon. At hindi lamang din sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So lahat ng naghahangad, lahat na nagtitiis hanggang sa wakas, mayroong pangako na buhay na walang hanggan. Makakamit natin yon. Kaya, ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi ligtas sa mga pagsubok, sa tukso, at laban ng buhay. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Diyos na hindi tayo lumalaban gamit lamang ang ating sariling lakas. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, nagkakaroon tayo ng katatagan, pag-asa at lakas upang harapin ang anumang hamon. Kapag ang ating tiwala ay nakasentro sa Diyos, hindi tayo madaling matitinag ng mga problema o panghihina. Sa halip, lalo tayong tumibay sapagkat alam natin na ang Diyos ang ating sandigan at tagumpay. Kaya sa bawat laban ng buhay, manatili tayong matatag sa pananampalataya sapagkat ang nananatiling nagtitiwala sa Diyos ay hindi kailanman mabibigo. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang makaligtas sa laban, kundi ang manatiling tapat at matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Hawakan ang kalasag, gamitin ang tabak, magbantay, manalangin, sumunod, at manatiling tapat hanggang wakas sapagkat ang tagumpay ay nasa Panginoon. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand Lorido, para sa magandang mensahe. At sa ating pagtatapos, tayo po iawit ng awit panalangin, numero 84. At pangunahan po tayo sa panalangin ng ating mahal na kapatid, student pastor, Diosdado Mangulabnan. Tumayo po tayo lahat.